Sa game na to, ang nakalaban namin ay tatlong 400 stars. Sa laki ng stars ng mga tinatalo namin, ang tingin nyo na sa 400 stars ay mababa. Hindi guys, sobrang taas pa rin yan. At panoodin nyo yung video na to kung paano sila tumurtle at Lord Dance. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang eh. At kung hirap na hirap ka nang paangatin yung rank mo, busy ka sa work or sa trabaho, ako nang bahala dyan. Mag-PM ka lang, nagre-reply ako. At syempre, may bayad yon. Kahit hanggang anong rank, pwede mo ipapilot. Kahit anong hero, pwede mong ipaspam. Basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. So ayun, nandito na naman tayo sa bakbakan ng limahan. Digba ka na! Dito tamang karab lang ako at biglang nandito na pala lahat ng kalaban. Hindi ko na kayang ipalagto kaya tatakbo na ako kaso masyadong malayo yung aking tinakbuhan. Finlikeran pa tayo ng Ruby at palong-palo yung Julian. Tumama lahat ng skills pero nandyan na yung Natalia para respawn tayo. At wala siyang nagawa kasi hindi pa siya level 4. At yun ang unang error natin. At kung sa tingin nyo sila'y tapos na, hindi pa kasi may setup na gagawin yung Terizla at pati yung dalawang kong kampi ay babagsak pa. 0-4 na kami, 2 minuto pa lang at wala na kaming contest na magagawa. Kaya naman yung first turtle ay libreng makukuha ng mga kalaban. At na-solo kill pa ng Claude yung Lilia. Kaya talagang hirap na hirap kami sa laban na to. Tignan nyo naman, green farm na lang yung kinukuha ko. Pinupuntahan pa ng mga kalaban. Naagaw pa nga niya at bibigyan pa ako. Buti na lang may dash tayo. Nandun kasi yung Terizla, kaya may vision siya. At ganyan yung mga kalaban guys. Pag nakita na scaling yung jungle mo, haharasin ka ng haharasin at hindi ka papafarmin. At dito gumalaw na yung mga kampi ko. At nakabawi na sila sa mga kalaban. Naka-free farm na rin ako dito at 1-5 na lang yung lamang nila. Tapos may clash na gagawin yung edit dito at babagsak yung retry holder nila. Kaya burst start na ang naging call ko. At nakuha namin yung second turtle doon dahil sa edit at lag yung kadita namin dito. Kaya pala lagi siyang nahihirapan at nalulugi kami sa mga clash. 1-4 na yung kadita, kaya kailangan ko nang gumawa ng mahika. Naabangan ko yung Claude dito at nagkamali siya ng second skill. Wala nang kawala kasi kinabahan si tropa at pati yung Ruby ay matatrap na. Nakakill yung Natalia ng 2 doon at pwede tayong bumasag sa baba. Okay lang yung guys, kahit roam yung nakakakuha ng kill kasi damage roam naman yan. At kapag na-snowball yung Natalia na yan, kawawa lahat talaga ng mga kalaban. Lalo na't naka-sky, piercer pa. At yung kadita namin, patuloy lang namamatay. At dun kami nahihirapan guys. Sobrang dami niyang error dahil nga lag. Kaya gumagawa kami ng paraan kung paano makakabawi kahit nalulugi na dahil sa mid lane. At eto yung magandang ginawa ng kadita kasi sabi ko wag ibigay yung gitna at inultihan niya, na clear niya to, napalalim pa yung mga kalaban at lunok sa aming bibigyan. Bagsak yung isa nila pero nag-overstay siya, buti naka-out pa nga. At alam nyo naman na hindi natin binibigay yung mid lane na yan kahit anong mangyari sa laban. Pagka flow ko ng mid lane, dumiretso na ako dito sa turtle para pumwesto at simulan na. Missing pa yung retry holder nila pero nandito na yung Terizla para zone out tayo. At dito mama yung petrify ng kadita, yung ulti at flicker naman ng Terizla saktong sakto sa gitna. Bagsak kaming dalawa, low HP pa yung edit at makukuha pati siya. Tapos nakuha pa ng kalaban yung turtle doon. Pinilit ko kasing i-retry guys na pagkakamali ko kasi nasa gitna na ako ng clash. Nilamon ko yung ulti ng Terry pati ng Claude at buti na lang may trade na nagawa yung Natalia doon. Ang problema, basag yung gitna namin. Dito tamang clear lang ako ng mid lane at bibigyan sana ako ng Julian. Low HP na ako, may Terizla pala sa damo, buti hindi tayo tinamaan. At mag-out ako pero yung kampi pa pala habulin nila yung Terizla na wala ng ultimate. Re-respo na rin yung edit at tayo tamang load lang kasi wala pa tayong ultimate. Pero nung namatay yung kadita ay ako'y rumespo na, bagsak yung lunok nila. Hahabol pa yung Natalia kasi nasa likod siya, pati yung Claude namatay na rin. At ang sakit ng Julia nila pero wala nang dash kaya hahabulin ko to.
at bibigyan ba ng Natalia? Hindi na lang daw muna kasi may Lord na up. Kung mamatay kami, sila ang makakakuha niya ng libre. At tingnan yung lumordance yung kalaban guys. Alam nila kung kailan nila ibibitaw yung skills nila. Hindi nila tinitipid. Kaya kami nahihirapan dito. Tingnan nyo. Kami na yung nakapwesto sa Lord pero tingnan nyo yung gagawin nila. Kompleto na rin sila dito. At sinimulan na namin yung Lord. Pero kukonte sila. Tingnan nyo yung pwestuhan. Ruby. Tamang abang lang. Nagpe-play safe na ako dito guys Sobrang lumalayo na ako. Pero yung Kadita na naman ang unang nabigyan. Yung Natalia papasok na rin. Mapapalight yung lunok. Sa takabuli na siya. Wala na kaming magawa dito. Pinapa-free hit ko na lang yung illusion at universe ng kalaban yung Lord na to. Makukuha nila. Ibinigay ko na at mag-out na ako dito. Pero papalag pa yung edit. Kaya re-respuhan ko. Bagsak yung Julian. Pero yung Terisla tayo'y bibigyan. At makaka-out naman ako doon pero nakuha ng kalaban yung Lord. At 4 na kampi ko yung namatay. Kapalit lang ng isa. At hindi tayo susuko, dedepensahan natin yan. Kasi hanggat may toreng natitira, tayo idedepensa. Irerekta na yata nila yung gitna bot at mid lane yung dedepensahan namin dito. Kasi yung top medyo malalim, binurse na ng Lilia. Yung Lord dito pero may conceal na gagawin. Yung Ruby nila, mananak up siya at makiklear namin yung Lord na walang nakuhang kill yung mga kalaban. Pero Natalia ang may pinaplano kasi nasa likod siya. Low HP na yung Terisla, makakauwi siya pero Kadita ang makakapitas sa lunox nila. Nakakuha pa kami ng isang kill doon pero nakatrade din yung Julia dahil napatay nila yung roam namin. Ang mahalaga na def namin yung Lord nang wala silang nabasag na second turret. At dito sa baba nakipag 1v1 yung Julian at kawawa yung edit namin na solo kill niya pero may resto kaming gagawin. Masyado kang napalalim tropa. 4 na kami dyan. Mabibigyan yung Julian nila kapalit ng edit. Lamang kami sa naging trade na yun na Corion kapalit sa XP lane. At syempre kapag may tore na pwedeng basagin bumasag kayo para lumuwang yung mapa nyo. At Lord side pa tong nabasagan namin kaya medyo malalim kung dun tatakbo yung mga kalaban sa Lord na to. At flicker hila galing kay Ruby pero sasablay kaya kami na ang ka-counter go. Sabi ko wala ng F yung Ruby nila kaya hindi natatapang yan at makakalamang kami sa pwestuhan. Ang problema na pitas yung Natalia sa top kaya kulang kami ng isa at ibe-burst sana ng kampi yung Lord. Pero sabi ko wag, tayo'y umabang. Tatapang yung mga yan kasi kulang tayo ng isa. At papasok na nga yung Ruby nila gamit yung conceal. May hila yung Kadita pero mapepetrify niya yung Julia nila. At low HP na to makikill ng Lilia na pa wind of nature na yung Claude. Binibigyan ko yung Lunox at masyado na ako makunat dito. Kaya di na sila dumadamage. At pati yung Terisla napabagsak ng Edith at Lilia. Tatlo silang namatay doon. Kapalit lang ng isa. Yun ang advantage ng nauna sa damo guys. At dahil doon sa pag-asim nila, hindi naman asim guys kasi 4 lang kami tapos 5 sila. Ang naging problema lang doon nung sinet nila yung Kadita na microhan sila at napetri pa yung Julian. Isipin mo yon sa daming pagkakamali na nagawa nung Kadita nung early game. Nakabawi siya dito sa late game sa isang tama na nagawa niya. At dito sa baba, ulit yung mga kampe. At ako mag-isa sa top. 4 pala sila dito. Pero masyado kong makuna. 3 kasi yung defense item ko sa sun guys. Abangan nyo sa dulo ng video na to. Dahil papakita ko rin doon kung ano ba yung ina-item natin. Ayan pala, kita nyo na yan na dyan guys. Pero ipapaliwanan ko yung pagkakasunod-sunod sa dulo. At sinlow ko yung top. Nasa baba yung kampe. Bakbaka na to pre. Wala nang mga sabog yung inhibitor na yan. Kasi 12 minutes nawawala na yan guys. Kaya pwede na tong tapusin. Pinapalo na nila. Sa baba yung Lord. At dumakin yung Julian. Hindi niya alam may Natalia. Pero nag-overstay din ako doon. At nabigyan pa nila ako. Nabasag naman namin yung inhibitor sa baba. Kaso yung mga kampi ko papalag pa. 1 for 1 lang naman daw. Kaya pwede silang kumlash dito. 4v4 ang mangyayaring labanan. Terisla ay low HP na. Mabubuhay pa nga. Grabe yung lifesteal doon. Ganun guys pag walang anti-heal sa inyo Kaya sobrang halaga talaga ng dominance ice. Plus tumama pa yata sa lahat ng minions. Kaya kumapal yung buhay niya. At namatay pa nga yung edit doon. At marunong talaga yung mga kalaban guys. Kasi dahil kulang kami ng isa, papalag na naman sila. At ang kanilang puntirya, yung Lilia babagsak.
yung Lilia namin dito at siya yung pinakamalakas mag-death. Tapos nahuli pa yung Natalia, sinolo kill siya ng Julia nila, kaya kulang kami ng dalawa. Buti na lang, na-clear agad namin yung mid lane kasi ngayon pa lang papalabas yung next wave, kaya tumagal pa at baka umabot pa yung Lilia sa aming pagdepensa. At eto na, mukhang tatapusin na nila. Baba at gitna ang kanilang puntirya, pero pa-up na yung Lord, kaya pumunta na lang sila. Pero yung edit dito hindi papayag, na i-burst na lang nila to. Makaka-out naman yung mga kalaban at Lunox, Claude, pati Julian to, kaya sobrang bilis mag-Lord. Wala na kami nagawa, hindi na kami nakapwesto at nakuha nila yung Lord doon. Pero may pagkakamaling ginawa yung mga kalaban kasi imbis na iwan na nila yung natrap na, pumalag pa. Nakuha na nila yung Lord dito. Ano bang sinasabi ko sa inyo palagi guys? Kapag naka-Lord na kayo, i-out nyo na agad kasi baka makatrade pa yung kalaban. At yun nga, trade ang aming ginawa. Maniac para kay Natalia, pati yung Terisla babagsak na at wipe out pa yung mga kalaban. At yan yung pagkakamali ng mga solo player na sinasabi ko sa inyo sa content natin tuwing 9 PM. Pero dito nagawa ng 5 man na to. Siguro kumampante sila, nakaya naman kami. Pero guys, kapag naka-Lord kasi kayo tapos binitaw nyo lahat ng skills nyo sa Lord para ma-burst, kukulangin na yung skills nyo at bawas pa yung buhay nyo. Kaya ang pinaka mabuti kapag naka-turtle or naka-Lord kayo, i-out nyo na. Kasi hindi naman kayo naghahabol ng trade Yung kalaban ang naghahabol ng trade kasi nga nakuha nyo na yung turtle or Lord doon. At panalo na naman tayo sa bakbakan ng limahan. Kung mapapansin nyo guys, ang galing nilang lumord dance, diba? Pero dun sa time na binurst nila yung Lord at hindi sila nakipag-Lord dance, dun sila nalugi. At sobrang palo talaga ng Natalia namin guys kasi isipin nyo yon, crucial, tapos minenyak yung kalaban. At yun lang, sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan sa content natin na to. At kung meron man, paki-follow lang yung page guys and isubscribe nyo na rin yung YouTube channel natin. I-search nyo lang Kapitan Jer at panoodin nyo na rin yung mga videos natin doon. Malaking tulong sa akin yan. Yun lang guys, maraming salamat sa suporta nyo. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Paalam!